Dahil nga po Sabado ngayon, ako po ay maglalaba naman kasi tambak na po ulit aming libagan. Papalit na rin ako ng aming kobre kama. Tapos mamaya pong gabi lalagyan ko po siya ng mga punda. Alam nyo guys, naglalagay pa rin po ako ng kalsetas. Sa, di po ba nung una may mga kalsetas pa yung nilalagay bago pa po ilagay yung punda. Ganun po ako. Nilalagyan ko ng mga kalsetas sa mga unan. Para nagpapalit po ako ng kalsetas. Kada po 2 linggo. Tapos every week po, nagpapalit po ako ng punda. Hindi ko na muna isasama ang kumot. Kasi hindi po naman namin gaano ginagamit. Ito lang pong kobre kama, tsaka po itong unan. Ito pong unan na malaki. Ay, ito po yung aking ilalagay sa aking paanan. Masarap may unan sa paanan eh. Yung iba naman ang gusto ko lang po. Ako naman unan po, kinikis-kis po yung unan ko. Ibabaw at ilalim ng unan, nakaibig po yung aking mga paa. Ito hindi ko na ito nilalagyan ng kalsetas kasi pampaa ko nga po ito. Pero malaki po ito, mahaba. O, diba? Mahaba itong aking unan at sa pampaa. Yan. Ito muna aking uunahin. Hindi muna ako maglalaba ng kumot, guys. Alam niyo guys, gustong gusto ko itong kumot na to. Yung ano po siya. Yung ano po siya ng harina. Tawag dito. Sako ng harina po ito na pinagtagni-tagni ng nanay ko. Yan ang naman ako sa kanya. Pinagtagni-tagni 4 na pirasong sako ng harina. Yun po aking kinukumot. Ito po, oh, ito yung pinakakalsetas ng unan to. Nasa ano. Kung sa tao po, meron pong brief, may pant, may half body. Ito po, inalagay ni Mr. dito, pinakasandalan daw niya. Naiinis naman ako pag may ganito. Mamaya po lalagyan ko po itong mga punda. Diyan muna yun sa kabilang tabi. Nahin ko muna guys to.
Binabaling na naman ako guys, gawa ng sunrocks. Punta na tayo sa palengke. Sabado ngayon guys, kaya ako maglalaba muna. Habang nakasalang po ito, ako naman ay mamamalengke. Ayan, buhay nanay. Tuwing Sabado, ganito po talaga. Ayan, tapat ko muna guys. Ito guys, so bumili po ako ng halagang 205 na baboy. At ito po aking pinakikulaan muna para po siya lumambot. Sinigang po yan. Siyempre, nandito po yung mga halo. Nagkahit na po ako ng bawang at sibuyas. Siyempre, lagyan po natin ng kangkong. At saka po itong labanos. Ito po yung aking pang-asim. Bumili rin po ako ng halagang 10 pisong kangkong. Kaya halo natin. Dalawa nga. Ito yung kangkong. Siyempre, hugasan po natin mabuti. Babad ko muna dito. Lalagyan ng tubig. Sinigang na baboy ang aming ulam ngayon. Yan po ang aming ulam ngayong tanghalian ng sinigang na baboy. Ayan, kintab na ko kako guys. Ako po yung naglalaba muna. Pero habang nakasalang po yan, ako po ay magluluto muna dito. At nag-prepare na nga rin po ako ng isasaing. Ito guys, oh. Pansamantala dito muna ulit kami sa Kalan magluluto ng kanin. Pero meron pa kong magpapakulo po ng tubig ng aking anak at magkakape. Ngayon lang siya bumangon. Okay guys, habang nakasalang po yan, ako muna ipapanik sa taas at ako po ay maglalaba muna. Tara guys. Okay guys, luto na po yung aming sinigang at kakain na po kami. Tara po, kain na po tayo para makabawi po tayo sa pagod. At ako po ay naglalaba kasi. Kaya kain na po tayo guys. Wow, sarap ng aking luto. May isang kalderong kanin. That's it guys. Luto po tayo ng sabaw. O, tara guys, kain na po tayo. Ako po, gutom na, gutom na. Ay tayo. Sasandok lang ako ng kanin ko. Wala tayong baho, April? Ha? Lagyan mo nga ako binang sabaw sa taas ha. Pati si Papa. Madaming sabaw dyan eh. Favorite ko ang gulay tsaka yung ribs. Ayoko po ng purong laman. Ano tayo ng... Doon lang sa maliit na tasa, be. Hindi ko po inaasahan guys na kami po ay deliveran ng aking pamangkin ng bigas. Pag ninegosyo po sila ng bigas, dineliveran po kami. Padala daw ng aking dalawang anak. Tigis kalahati po silang kaban. So, matotal, isang kaban po yung napunta sa amin. Ibig sabihin, 50 kilos. Tara guys, kain na po tayo. Mamaya na po ako magdadaldal. Thanks for watching, guys.